runner, kinakailangan magpa-practice ka kung paano ka kabilis or gaano kabilis yung iyong takbo sa loob ng ilang minuto per ano, yan, per meters pa or ano, per kilometers. So, ganyan. So, it is ano, the principle of specificity implies that they become a better and selected exercise skill. So, dapat ay alam natin kung alin yung, ay, dali, may apat. Yan. Dapat alam natin kung alin yung goal natin na gustong ma-achieve or yung alin yung mga gusto nating ma-achieve sa ating pag tayo ay nag-gym or pag tayo ay nag-e-exercise. Hindi naman usually, hindi naman kasi talaga na kailangan pumunta ka talaga sa gym para mag-exercise lang eh, 'di ba? So, ang simpleng pagwawali sa bahay, ang simpleng pag-ano, that is also a psychomotor, that is also an example of an exercise. Pero iba kasi yung inaano natin dito about sa physical fitness na yung ano kasi ang topic natin is yung ano yung fitness goal mo, yung ano mo, yung kung paano mo ito makuha. 'Di ba nga sabi nga natin kahit ng mga ano pa tayo, yung maliliit pa tayo or nag-aaral pa tayo, sinasabi ng mga ng teacher natin or ng parent natin pag ano, 'di ba, nagsabi yung magwalis-walis ka din kasi para ma-exercise yung katawan mo. So, yung simple ano lang na paggalaw ay that is the example of exercise. Pero that is only not that type of exercise it used to be na kailangan talaga natin gawin. So, yun. Okay, so the next one is the principle of reversibility. So, sino nang magbasa dito? Reversibility. Sige. Magpili. Yan, dami nag-raise. Si Kuya Michael Dipas. Kuya Michael, nandyan ka Principle po ba? of flexibility. Development of muscles will happen in regular movement and execution. Execution. If activity cease, it will be reversed. This shows the benefits and changes achieved from overload will last as long as training continues. On Continuous. the On the flip side, this also implies that the training effect will be reversed once training is extended. This period reduce fitness and therefore the physiological effect over time, which drove the body back to its pre-training condition. Yan. Thank you, anak. Si Kuya Michael, parang ang babata pa nga. Parang ang babata pa ng ibang estudyante natin dito. Ayan. Sige. Thank you, anak. Ayan. So, ang sinasabi dito naman sa principle of reversibility is, it is a development of the muscle that will happen in a regular movement of your execution of completed. So, kagaya nga ng sinasabi ko, yung kagaya ng sa kay Heidelin Diaz na ano, yung kanyang paglabas sa ano ng TV at saka yung pagbuhat niya ng ano, yun yung tinatawag nating execution. So, yung kanyang pagsali doon sa ano, kasi natapos niya na, or napagdaanan niya na lahat ng ano napagdaanan niya na yung lahat ng training, napagdaanan niya na yung lahat ng hirap na ano, kaya nandun na siya sa ano ng point na nasa reversibility na siya. Kasi natapos niya na yung tatlong part na yon. So, nasa execution na siya. So, this shows that the benefits of the changes achieved from the overload will last as long as the training is continuous. Sige lang po, okay lang po. Kung mahina po, wag pilitin. Ayan. So, napagdaanan niya na yung tatlong principle, kaya napunta na siya dito sa reversibility. So, yun yung kanyang, yun yung ibig sabihin ng principle of reversibility. So, the next one is, wait lang po accept ko lang po itong iba. Siguro po ano itong iba, mga na-late lang to. Ate Joy, pasuyo po. Ako pa screenshot na lang po ng attendance natin. Ate Joy, pasuyo po. Thank you. Okay po, Ayan, sige po, ang dami ma'am. pa po. Thank you, Ate Joy. Ang dami pa po kasi nagpapa-accept. Ayan, thank you. Okay, continue. Okay, the next one is what is the FITT principle of the physical
activity. So, understanding ako nila magbasa. Ay, sige na nga, parang may nag-raise dito ng hand. Sige, si Ate Maria Cristina, pail din. Ate Maria Cristina, sige nga po. Pag nagbasa kayo, pwedeng paki-open ang inyong microphone, ay ang inyong camera para nakikita din namin kayo. Hindi namin ma-recognize yung mga faces nyo eh. Yan. Diba? Makita yung kagandahan ninyo. Madilim. Okay lang po. Sige. Wait lang. Understanding the FITT principle helps you create a workout plan which will be beneficial in reaching your fitness goals. FITT stands for frequency, intensity, time, and type of exercise. These are the 4 elements you would like to believe to make workouts that suit your goals and fitness level. Learn how the FITT principle works. Thank you, ate. Ayan. In understanding the FITT principles, it is help you to create the work plan. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, di ba? So, para magkaroon ka or ng maayos na or makuha mo yung talagang goal mo para sa ano is kinakailangan meron kang tinatawag na workout plan. So it is the beneficial in reaching your fitness goal. So malaki yung naitutulong nito para nakikita mo yung daily or yung weekly activities mo na ano ba yung mga panibagong na-achieve mo in that week. So, yun yung tinatawag nating FITT, Principle of Physical Activity. So, yan lang yung sample lang naman yung ano niya. So, para siyang journal or parang ano na something like that na kinakailangan ilalagay mo doon kung ano yung ginawa mo within the week, and then after a week ano ba yung mga panibagong nakuha mo or panibagong mong nalaman about sa physical activity na iyong ginagawa. Yan. So yun yung ating physical. Ayan. So, this is the table 1 of the FITT principle. So, we have done the factor. Actually, some of them, I already give a meaning last, wait lang. Ay, sige, okay lang po. Sige, admit ko lang po itong mga to. Sandali. Ayan. So the table on the FITT principle is for in the other side is the factor, and then the other side in the left side is the definition. So the number 1 is the frequency. So what is all about the frequency? It is the number of meeting in the week. So parang ano lang, kung talagang hindi naman talaga tayo nag-gym, just like me, i-ano na lang natin sa sarili natin na para tayong kunyari nag-gym. So, that is the definition of so the number of meeting in a week, kasi meron kasi dyan sa sa gym, alam ko parang merong inaano na per week or per month. Yung iba nga yan, parang lifetime na depende po sa mga binabayaran ninyo or kinuha ninyong sa ng gym. So, yan. So, the intensity and is the effort of level of the exercise. So, yun yung pinaliwanag ko kanina sa una, kung gaano ba kabigat yung gusto mong ma-achieve ng iyong katawan, or gaano kabigat na physical activity ang gusto mong gawin para sa iyong katawan. Halatado tong mga to talagang nag-gym per month. 4 to 5 days a week yung training. Ayan, so tama si Kuya. So I don't have any idea about about the gym, but syempre I do a research naman bago ako mag-discuss dito, kaya kailangan din nating para hindi naman tayo aanga pagdating sa ninyo, 'di ba? So kahit hindi talaga ako ayan. Ay, na-deny ko. Sorry po. Ayan. Sorry po, na-deny ko yung isa. Ayan. So actually, ganyan yung sabi ko, hindi naman talaga tayo sa laging, we are not always, or especially for example, just like me, I am not an avid of some gym na yan, kasi nga parang hindi naman need sa natin, kaya sa hindi naman daw need sa trabaho.
Joke lang, yan. So, yan yung halimbawa ng intensity. So, the next one is the time. Napatawa na lang si Kuya Marlon. Then, it is a period covered in an exercise session. So, kagaya na ni sabi ni Kuya kanina, ano ba or ilang beses ba per week? Ayan. So, dapat ay alam mo yung period of time covered within the exercise session. So, of course, the type or the kind of activity. And in the I already discussed it a while ago. Kaya hindi na natin masyadong i-ano to kasi ayan, nai-discuss ko na siya kanina. Nakaano lang talaga siya ano yan. Okay, so the next one is what is all about the frequency? The frequency is I'm going to pick it in the Ati Bailani. Bailani, will you please read? Ati Bailani, can you please read in the words in the screen? Hello. Wala. Sumasagot tong pusa ko. Sa gilid ko din nagkaklase. Okay, wala. Si Kuya Ate, sige, ayan na. Kuya Jomar, go. Kuya Jomar. Sabi ka dyan, anak. Ano ba? Kuya Jomar, go. The first things to identify in the workout plan is frequency. How often you exercise. Your frequency often depends on the spread of things, including the sort of workout you're doing, how hard you're working, your fitness level, and goals. 3 to 5 times a week is a safe frequency for each components of health-related physical fitness. Yan po, ma'am. Ayan, thank you Kuya. So wait lang, i-accept ko lang po ito nagpapa-accept. Pareho tayo, meron din ako ditong aso. Yung kapitbahay namin. Ayan. Sabi dito nga, the first thing to identify the workout plan is the frequency of the often of your exercise. So, dito natin malalaman kung ano ba yung mga gusto mong gawin na mga exercise or gawing mga uri ng ano ba yon? Uri ng exercise na kailangan mong i-achieve sa iyong or gusto mong ma-achieve sa iyong pag-gym. Ayan. So, of course, kinakailangan, sabi nga kanina ni Kuya, ang sabi ni Kuya kanina dito, ni Kuya Kenneth, is 4 to 5 days a week daw. So, dito naman sa 3 to 5 times in a week naman ang sabi nung dito. So, pwede din naman per week ang training, per month naman tong kay Kuya. Pero yun nga sabi ko kanina, depende naman sa inyo on how to flexible the time. Kung gaano yung oras ninyo. So, kagaya nga ng sinabi dyan, it is depends on the spread of the things, including on you how to sort working you're doing. So, paano ba kabigat or paano ba kahirap yung gusto mong ma-achieve na exercise. Yan. The next one is yan. So, we have here an example of the aray. Ang kulit nitong pusa na to. Nakikinig kasi. Ayan. We have here the example of the para ito sa for cardio naman to. So, include your goal, guidance recommend moderate the exercise 5 or more days every week or intense cardio 3 times every week. Dali. Tama ba tong Wait lang Ay siya. Yan. And every week and then to improve your health. So, if your goal is to lose the weight, you'll need to work out for up to 6 or more days a week. So, kung ikaw nga, for example, ikaw ay sige po, pwede na po mag-leave Kuya. Okay lang po. Sige, that's okay. Okay po. Later, magsasend ako ng later po after nung magsasend ako ng exit ticket, yung para as your attendance, okay? Sa Google Form. As your attendance. So, later po, after nitong Okay, so, ang sabi dito, if you have medyo gusto mo mag-lose ng iyong weight kasi medyo sa iyong palagay medyo chubby. Sige lang po, Ate Ruth, okay lang po.
Okay lang po, that's okay. Yan, medyo ano na yung katawan mo at medyo parang nabibigatan ka at hindi nakikita mo sa sarili mo, nakikita naman natin sa ano, 'di ba? So nakikita naman natin sa salamin kung paano natin iano yung ating sarili. So kung alam mo na medyo hindi maganda sa paningin mo na yung ano, na, that is the time na parang nagkakaroon ka na ng ano sa sarili mo na ay it is the time to lose weight. Yan. So kailangan ko na talagang mag-gym. So ganyan yung mga sinasabi, lalo na yung mga talagang nag-gym. Kasi ako wala akong panahon dyan. Ayan. So, for the strength training, the suggested frequently is 2 to 3 or 9 consecutive days per or a week. So it should be done or it should be 1 to 2 days between the sessions. If you are doing the split routine, like the upper body and some points of lower body, subsequent your workout are going to be more frequently than other body workout. So meron kasi tayong ano, opo, pwede naman po. Sige po, later po. Yan. So, meron kasi tayong different types of ano, kung alin doon na part ng ating parts of the body ang kailangan natin or ang gusto nating i-maintain yung ano. So, nandiyan yung ito ba ay yung gusto mo yung palaki yung sa bandang part ng iyong dibdib, lalo na kung ikaw ay malaki, meron kang lalo na kung ikaw ay lalaki, yan. So, gusto mo, medyo ka, meron, ano, kung ito ba ay gusto mo yung paano na magkaroon ka ng abs, may mga different, ano kasi yan, ng workout. So, meron yung muscle mo sa iyong kamay, yung ano mo dito sa, ano mo, meron din naman kung yung gusto mo yung maumbok ang puwet mo, kagaya ni Tony Fowler, yan. So, yun yung mga sample po dito sa ano. So, ayan, napatawa sila. Pero wag niyo gagayahin yung kay Tony Fowler. Pangit na yun. Ayan, the next one is the intensity. Yan. Just sabi ni Kuya Ana is the burn fats. Correct. Yan. Sometimes kasi, kung medyo maano na yung mga gusto na kayong gawin sa inyong katawan na ano, parang gusto kong gayahin si ganito, ganyan. Na parang ano na yan, minsan kasi parang nagkakaroon din talaga tayo ng insecurity sa ating pangangatawan or sa ating sarili. So, ayan. So, ayan. So, the next one is the intensity. It refers to how hard you work during the physical activity period. Intensity is often measured in several ways, counting of the health-related components. So, for instance, the monitoring pulse rate is the technique of the measured intensity during aerobic endurance and activities, but gives you the indication of the intensity during the flexibility to activity. So, ito naman yung kung paano mo iano yung iyong kung paano mo iano yung pulse mo, yung kung paano ba kabilis yung ano ng pulse mo pag ikaw ay nag-exercise. Depende sa kung ano ang physical activity. Wait lang, admit ko lang to. Depende on what is the physical activity or what is the physical activity you are going to do. Ayan. So kung paano mo gawin ang isang physical activity na ito. So yun yung ibig sabihin natin sa intensity. Ayan, so for cardio, you will usually monitor the intensity of the heart rate or the pulse rate. So the recommendation for the steady state workouts is at a moderate intensity, and the interval training is used. It should be done as a high intensity for a shorter period of time. So ito yung ano na sometimes, sige lang po, okay lang po, sige lang po. Yan, sometimes if you are a runner, especially pag ikaw ay talagang athletic, yan, maaano mo yan na talagang parang naano ka na sa sarili mo na lagi mong i-check or i-maintain yung ano ng heart rate mo at saka yung pulse rate mo. Yan. Ang lakas ng ulan. Opo nga, lagi na lang umuulan eh. Sige lang po. Yan. So, for the straight training, so monitoring and intensity in the straight training involves the special set of the parameters. This the intensity that depends on the workload you are doing. So, the amount of weight you lift, the number of the repetition and the sets. So, you can change the intensity based on your goal. So, kagaya nga ng sinasabi ko, nakadepende sa iyo kung ano yung tina-target mo, kung ano yung gusto mong gawin or ano yung gusto mong ma-reach. Yan. So, pag ikaw ay, at syempre, pag
'di ba nga, pag ikaw ay beginner, dapat ay sinisimulan mo sa mga maaano na bagay, mga madadali lang. Huwag mong pilitin yung sarili mo na, huwag mong pilitin ang sarili mo na gawin ang isang bagay na alam mong hindi mo pa naman talaga kakayanin. So, mag-start tayo din lamang sa mga lightweight materials or lang mga lightweight na mga na gamit na pwede nating gamitin. So, tama yan si Kuya Kenneth and then si Ate Gordy, tama yan. Very good. Yan. Ayan. So, of course, and paano ba natin makuha yung parang nagmamat na tayo ngayon dito. So, how to get your target heart rate. So, get the maximum heart rate, time HR, 220, and ano yung age mo. Yan, that is MHR is equal to, ayan, determine, ito na lang yung ipapa-activity ko na lang sa inyo to. Actually, meron din to dito eh. Tapos mag-a-attach ako ng video kung paano ito nakukuha. Yan. So, to determine the heart rate and heart rate reserve, HRR is equal to MHR. Yan, the maximum, yung ng heart rate mo is equal to the maximum heart rate nung katawan mo or ng heart mo. Yan. Okay, so they take the 60% and 80% of the HRR. So, lang to, parang activity na to or kasagutan. Yan. Ayan. So, time, pwede daw galon, sabi ni Kuya. Ano yan, galon na may semento po ba yan or galon na walang laman? Yan. Sa time is the length of the physical activity considering the other aspects of the FITD. So, anyway, alam ko naman na naman kayo dyan sa time, di ba? So, alam nyo na yan kung ano yung ibig sabihin ng time. Except na lang kung wala na talaga siyang time sa'yo. Char. Ayan. Umuhugot pa. Ayan. Joke lang po. Ayan. So, ayan. So, I know naman na alam nyo naman kung paano natin inaano yung about sa time. Okay, so about naman sa ng time for cardio, the suggested cardio exercise is the 30 to 60 minutes lang daw. Ouch. sabi ni Kuya, yan, di ba? So, except na lang kung wala na talaga siyang time sa'yo. So, let it go. Let it go. 30 to 60 minutes. Yan. Siya mamang walang time sa akin. Sakit niyan. Ma'am, sorry, pwedeng pabalik ako nung sa time. Hindi ko po na-screenshot eh. Thank you po. Sige po, Ate Beth. Wait lang. Actually, ko din naman yan. Ayan. Ayan. Kinapos ka din ba sa time, Ate De? Char. Okay na po, ma'am. Thank you. Alright. So, ayan. So, it is 30 to 60 minutes but the duration of your workout depends on the type of your exercise. Hala, of your exercise. Sandali. At yung presentation ko, lumipat-lipat yung presentation ko. Loko-loko tong pusa ko. Wait lang. Ayan. Ay, mga babae nga naman talaga. Sabi ni. Ayan. Ay, thank you po. Sabay ganun. Parang same lang din yung reaction nyo dun sa kabilang ng namin Ayan. Okay, so ayan, time is gold daw, sabi na lalaki yung iba dyan, hindi na. Ayan, for this try, ay, saan na ba tayo? So, next na tayo. Dami nang humuhugot dito sa, sige lang, okay lang yan. Yan. Ang mahalaga, nagkakaroon ng, yan, walang personalan, ayan. Ang mahalaga daw ay, natututo. Kung wala na siyang time, let it go na daw. Sure. Okay, the next is the strength trainings. Ay, bumalik ba ako? Wait lang po Ay, output na yan. Okay, ayan. Hala, kasi itong pusa ko, loko-loko. Ayan, so dito, I think dito na tayo. Opo nga, yung naglasa. Ayan, parang need nyo talaga ata ngayon na kumuha or kunin yung inyong mga heart rate. Lalo't ganyan na yung inyong mga kung ano yung pulse ng ninyo. Ayan. Grabe yun. May pa-request pa
kayo ha. Haggard to. Ayan. Okay, so yun na yan. Yan. For the strength training, how long you lift the okay, chicks. Ayan. Close ko na nga to. Ma'am, ma'am. Ayan. For the total body workout, you may take up to an hour, but a split routine may take less time because you're working a fewer muscle groups. So, actually, malapit na tayong matapos. Konti na lang itong ano natin. Ayan. So, ang sabi dito sa ano ng how long you lift the weights depends daw on how the type of the workout you are doing on your schedule. Naka-base tayo sa ano pa rin ng schedule na ginawa ninyo. Base doon pa rin sa nauna sinabi ko nga yung parang siyang gagawin nyo parang journals. Ayan. Ayan, alam ko na yun. Dami yung kalokohan. Ayan. So, of course, the next one is the type. The type refers to the definite physical activity. The physical activity selected to the improve of a component of the heart of the health-related fitness. For example, a person who wants to improve the arm strength should exercise the triceps and the biceps. So, while an individual who wants to improve the aerobic endurance needs to execute some other aerobically challenging activities such as the jogging, the running, and swimming, something like that. So, yung different types, kaya nga sabi ko kanina, sa type, ito yung types of kung ano ba yung mga gusto mong i-enhance, or gusto mong ayusin, or gusto yung anuhin sa inyong sarili or yung sa inyong katawan. Ayan. So, yan. Okay. Ayan. Sino ba yung Ayan. Okay. So, for the cardio is changeable since any activities that make your heart rate count. So, dancing, running, walking, jogging, and cycling are some of the wide variety of activities you may choose. So, having more than the cardio activity helps to reduce the boredom. So, sometimes kasi, when you have some physical activity, nakakatulong ito to yourself. Parang lumalabas ka sa ng iyong nawawala yung nakakatulong ito para matanggal yung iyong boredom. Ayan, sometimes lalo na yung may mga depression. So, nakakatulong po yung pagkakaroon ng mga activities or yung some of variety of activities na ganito. Ayan. Okay, so ayan, for strength training, the strength training workouts can also offer the variety of the exercise, and it includes in exercise using the resistance like the dumbbells and barbells machines, and many other to work your muscles. So you may also use your body as the resistance tool. So you may change the type of your strength working depending on your goal. Ayan, so yan yung tinatawag. So, we have here an output. Write your answer on a piece of paper. I think hindi na siguro natin to aanin. What is the factors that you should consider is when you're designing the personal fitness program? I think I want you to answer it in the what is it? In in Google Classroom, or you can answer it in the and then posted that also in the Google Classroom. You can write it down, write it in the what is it? Write it in essay type na lang para magkaroon kayo ng na parang nag-essay kayo. So this output should be written in an essay type, parang ganun. So, what is the essential of the incorporate warm-up and the cool down in routine exercise? Yan. Pwede Tagalog. Turuan ko kayo. Pwede naman kayong kumamit ng internet. Pwede naman po sa piece of bond paper. You can write it in the yellow pad paper or notebook if you have a notebook. So, anything should be di ba na? Yan. Yeah. So, may ipo-post na activity. Actually, this activity na. Yan. This is already the activity na natin in this topic. Yan. And then I'm going to post it in the
Attach file, correct po. Paano makapag-isip ng ano pag broken? Ayan. I think pag ano siya, kailangan mo ng physical fitness. Mag-bike ka. Para makarating ka dun sa ano. Paano mag-attach ng file? Sige. Actually, dun sa ano ninyo, dun sa... Okay, wait lang. Tapusin ko na lang muna and then I'm going to teach you on how to, how to post your answer or how to attach the files. Ayan, so we have here also ano dito. So this one also is I'm going to gawan ko na lang din po ito ng Google Forms para po mapili ninyo doon yung ano. So you can write it in ano na lang. Ha, ako na lang po ang mag-ano nito. Gawin ko na lang muna. So within a week, basta within a week this coming week, ipo-post ko po siya sa sa Google Classroom natin. Okay? So I think that is for today. Thank you very much. And so, and this is the end of our lesson, our topic today. So, ayun. Yung alin po, yung mas maganda. You're welcome. Ay, thank you. I may nag-greet. Yun. May nag-greet sila dyan. Advance happy. Thank you po. Hindi ko na naramdaman. Yung Teacher's Day na yon. Actually, ano pa lang naman. Ayan. So, sige po, pwede po siguro pa-open cam naman po ako para mag picture po. Okay lang? Para naman makita ko kayong lahat. Hindi ako lang yung nakikita nyo. Thank you po. Thank you po. May pop up ano pa sila. Sige, ate Dad, can you please ay, nasa work. Sige po, okay lang po, kahit late. Meron naman po isend ko na lang po. May sore eye si ate. Sige po, okay lang po. Happy Mother's Day. Yeah, thank you po. Mother na ba si mom? Hindi pa yan. Actually, consider na mother kasi ang dami ko din talagang anak. Minsan nga talaga anak na yung tawag ko din sa mga Ayun. Nasanay po kasi ako. Dati kasi, before kasi, hawak ko po elementary grade. So, grade 4 ang hawak ko. Kaya nasanay ako yung minsan nga, tawag ko sa kanila. Sige lang mahal, ganyan ako ayun. Nadala ko siya hanggang ngayon. Ano po, 33 din yung CV niya. Ganon. Same po. Ayan. Sige, pwede na po. Wala po. Huwag niyo muna itanong sa akin yan kasi baka bigla ako mag-bite niyan. Wala pa akong asawa. Wala din po ako anak. Meron po ako, pusa lang. Okay. Ma'am, single po ako, Okay ma'am. na po. Pa? Single po ako. Ay, grabe ka. Humihingi ka pa talaga. Di mo. Uy, nagpe-present talaga. Ma'am, meron na pong Hindi online. naman eh. Link Wala doon akong sa anak, wala akong asawa. Single ako. Arimeb? Ano po? May link na po dun sa susunod na class. May link na kayo sa susunod na class. Pwede na po kayo mag-leave. Para Ay, wait lang. Nag-picture na ba tayo? Sorry. Yung attendance, ma'am. Aray, anak. Ano ba naman tong pusa ko na to? Sige. Okay na po Mag-leave ma-picture na natin. kayo para Later makapag-usap po yung natin ng attendance. mag-present. Yung attendance po later is-send ko po. Yung exit ticket po. Ano Ano ka yung exit naman, ticket mabas? sa attendance. Papahuli ka na naman. Chancing ka lang kay ma'am. Leave na po ako. Thank you. Sige po. Bye-bye po, Ate Rosalie. Ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye, Ma'am Crisel. Happy Teacher's Day po. Bye po, ma'am. Thank you po. Ma'am, happy Teacher's Day. Bye po, ma'am. Bye-bye po. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you po. Later po. Later. Ma'am. Next day ko po isa-send yung yung activity. Lipat na po kayo sa isang link. Bye-bye Bye, po. ma'am. Thank you. Thank you. Magsasend na lang po ako ng exit ticket. Bye po. Para po sa inyong Bye! Hi, Ate Deb. Close ko na po.
Wala pala ako. Bye, ma'am. Bye-bye po. Ingat po, anak. Bye-bye. Alis ka dyan. Wait lang. Wait lang, hindi pa katapusan ng wait lang. Ay, pwede na po kayo mag-leave. Ayusin ko lang po yung ana. Bakit kinabahan? Oh, si Ate Det. Ate Det! Namiss mo ako agad? Ay, ma'am.